Praise the Lord. Yan, sa mga kumakain pa ng lugaw, magsisimula na po tayo. Ituloy nyo na lang mamaya. Painanayan ko bang lahat na tumayo. Praise the Lord. Yan, napakabuti naman ng Lord. Kaninang umaga, umuulan pa. Tama ba? Mga 6, 7. 6, 7. Umuulan pa kanina. Sabi ko kagabi sa intercession. Kapag tawag umulan bukas kasi kawawa yung mga babiyahe. Amen. At hindi naman po tayo binago ng Lord sa nakarating naman kayo ng tuyo. Amen. Wala pa kanya natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti.
tiyakos o sa amin nagmamahal. Welcome you, Lord, in this place. Let us welcome the Lord. Lord, ngayong umagang ito, Lord, patuloy kami ay lumalapit sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. And Lord, we welcome your holy presence, Lord, in this place. Nais po namin kayong maranasan, Panginoon. Kaya kami bumabalik, Lord, sa lugar na ito dahil nais ka namin maranasan, Panginoon. Lord, ngayong umagang ito, Lord, we thirst for you, Lord. We want you, Father. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin ngayong oras na ito. Thank you, Lord God, for the privilege, Lord, na sama-sama kami makapagpuri, Panginoon, sa iyo ngayong oras na ito. Lord, dalangin po namin na samahan mo, Panginoon, ang gawain mo ito. At Lord, we ask forgiveness, Lord, for the things, Panginoon, na ginawa namin, Lord, mga inisip namin, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, Lord. Mga decisions, Panginoon, na pinili namin, na hindi po ikaw ang naluwalhati, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Lord. And as we praise you, Lord, in this place, as we worship you, Lord, dalangin po namin na mapangiti ka namin, Panginoon. Maging mabango sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga praises, Lord, na lalabas sa aking bibig ngayong oras na ito, Panginoon. And Lord, nais ka namin maranasan, Panginoon. Kaya naman, Lord, welcome ka namin, Lord. Kumilos ka po ngayong umaga. Lord, gamitin po lahat ng tatayo, Lord, sa harapang ito, Lord. Magsimula, Panginoon, sa mga awit, Panginoon, sa mga tutugtog samahan po kami, Panginoon. Magpangiti ka namin, Lord, ngayong umaga, Lord. Sapagkat yun lamang, Lord, ang goal namin, Lord. Magpangiti ka namin, Panginoon. At maranasan, Lord, sa lugar na ito. Kaya naman, Lord, ngayon pa lamang kiniklaim na po namin, Lord, ang mga bagay na gagawin mo pa lang, Lord. Mga bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Lord. And Lord, we also pray, Panginoon, ang mensahero na gagamitin mo ngayong umagang ito, Lord. Bless you, Panginoon. Itago niyo po siya sa inyong kaban ng banal ng likuran, Lord. At lahat lamang nalalabas sa kanyang bibig, Lord, ay ang kalooban mo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. At dalangin namin, Lord, hindi kami papayag na lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na hindi ka namin nararanasan, Lord. Hindi ka nangungusap, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya naman, Lord, ngayon pa lamang kiniklaim na po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain mo ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na mangusap ka. Lord, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang bawat sandali. In Jesus' name we pray. God is good! All the time. Sikat po yung phrase na yun, amen? Pero may Tagalog version siya. At yun ang kakantahin natin ngayon. Title naman ito, Mabuti ang Diyos, lagi siya mabuti. Isa pa ulitin natin natin, Mabuti ang Diyos,
Pagpalaki mong mabuti ang iyong Diyos. So, yung pagkakataon, pinakamalakas. Ipagsisigaw, hallelujah! Praise the Lord! Kailanman, Panginoon, hindi po magbabago ang katotohanan ngayon. Hindi man po magandang nangyayari ang aming mga nakikita. Subalit, Lord, hindi po kami makikito sa pagkakawa ng gawin mabuti sa lahat ng pagkakataon. This morning, Lord, we just want to thank you. We just want to praise you for your goodness. Humarap sa iyo, subalit sila ganda ang loob mo, Diyos. Naririto kami at malayang umawit, malayang lumapit sa presensya ko, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hindi dahil sa iyo wala kami rito. Ibig mo ay wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Ako ito'y sambahayan. Wagas mo ang iyong napakailan. Sa aking puso, sa aking buhay.
kapatid sa aking puso, sa aking buhay. Pagod at sarap iyahan, iligtas mo ang iyong kapatiran.
sabay ulit. The congregation sing. Hindi lamang, Panginoon, sa panahon ng saya, sa panahon na madali, O Diyos, kami magpupurit, magpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. But Lord, sa kabila ng lahat ng mga paghihirap sa mundong ito, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa, sa panahon na mas masakit, O Diyos, sa panahon na hindi namin alam kung saan kami kakapit, O Diyos, kung saan kami patungo, kung ano ang solusyon sa mga problemang kinaharap namin sa buhay na ito. Despite all of those, Lord, you are still good, Panginoon. Mabuti ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Hindi lang lamang namin makita ngayon ang mga bagay-bagay kung bakit ito'y nangyayari. But Lord, pinangahawakan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa amin, Panginoon, na kahit minsan hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan sa kabila ng anumang mga pagsubok, Panginoon. Hallelujah. We just cling to you, O Father, because you are good, a good, good Father, O God. Ika'y Ama, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Hallelujah.
Buksan ang aming mga isipan, aming mga puso, Diyos, upang matanggap po namin ang iyong mga salita ng buong buo, Panginoon. Pinagbabawalan namin anumang distractions, anumang balakid na ginagawa ng kaaway sa oras po na ito. And we just want to focus on you, on your words. May all of these things that we do, Panginoon, mapurihan lamang ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi. Grabe po ang presensya ng Lord. Amen! Naramdaman niyo po ba? Grabe, nanginginig pa ako. Pero, ayan. Yung pong camera mo, please, ano po, zoom. Ayan, sa aking mga assistants, media. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Ayan, settle down po muna tayo. Ayan, ayusin po muna natin yung ating mga itsura. Ayan, para puro ano po ngayon, puro luha po ang nangyari. Sige. Praise the Lord. I want to share po muna ito before tayo dumako sa ating word. But palagi naman po itong nasasabi, nakukwento. But I want to give emphasis po dito kasi ito na yung buong kabuuan niya actually. Summary na yun na ito. So, kung napapansin niyo po, meron akong picture dito ng ano ko po kasi tawag yan, charcoal sa Tagalog. Uling. Uling, ayan. Tapos, bumabaga po sila and then suddenly yung isa napahiwalay. Yan. Madalas naman po ang analogy ito, di ba? Pero, ini-emphasize po natin siya today. And ano pong mangyayari kapag nawala po yung isa sa grupo ng mga nagbabagang uling po na yon? Suddenly, mawawalan siya ng apoy, mamamatay siya mag-isa, and then, yung the rest, burning pa rin, pero siya hindi na. Naniniwala po ako na maraming mga Kristiyano po ang nakaka-experience po ng mga ganitong mga situation. They truly believe in Jesus and naniniwala po sila sa Panginoon. Hindi po sila tumitigil. But they simply stop staying connected dun sa group, dun sa God's family. Eventually, nawawala yung oras nila sa pananalangin, nagiging paunti-unti, nagiging nawawala, no? Hanggang mawala na po na. Yung worship po nila, suddenly, nung una, nagbabaga, and then it becomes optional. Kung kailan na lang convenient, kung kailan na lang masaya. And then, worst comes to worst, yung kasalanan, nagiging easy. Nagiging madali. And also, yung discouragement, yung takot, yung kawalan ng loob, yung tapang nawawala na rin, hanggang sa bumibigat na ang lahat ng nararamdaman. But I truly also believe na hindi po yan ang disenyo ng Panginoon po sa atin. It is not His intention and design na tayo po ay lumakad mag-isa. Yes, salvation po ay personal. Lahat po tayo, kanya-kanya po tayo ngaharap sa Panginoon someday, one day, kapag tayo po ay pumanaw na or tayo kinuha na. But, Christianity is never private. No? Hindi po siya pansarili laang. Kumbaga, hindi lang siya one person at a time. Siya ay pangkalahatan. It is never private. Ne? When God saved us, nung panahon na tayo ay tumanggap at tayo ay maligtas, hindi lang tayo iniligtas mag-isa. Okay? But He saved us into relationship with Him kasama yung kanyang buong pamilya. Amen? He adopted us into a family.
Ayan. He adopted you in a family. Pakisabi sa katabi mo, He adopted you into a family. Ang daming nagsalita. He adopted you in a family. Mag-reflect yan. Okay, not just one. Hindi lang po ikaw, hindi lang isa, hindi lang isang pamilya, but clusters, but series, mga branches. Hindi lang po tayong LOTN, pati yung iba pang mga churches, iba pang mga tao. But in a whole, marami, pero one whole, di ba? Christ did not want us to live in this kind of situation. Ano pong tawag sa situation na to? Isolation. Okay? Hindi niya po tayo ginusto at dinisenyo bilang isang tao na mag-isa. Okay? Na mamuhay mag-isa. But, everybody, please read. He designed us to live as a family. Designed to live as a family. Yan po ang ating topic or theme for tonight or today. Hallelujah. Let us all stand po to read po ang salita ng Panginoon. From Acts 2 verse 42 to 47. Sabay-sabay po natin basahin. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily to those who were being saved. Palakpakan po natin ng Panginoon. Okay, so let us talk about the historical context of this text. Kung napansin niyo po, ito po yung panahon na nag-ascend na po ang Panginoong Jesus, no? Ito ay yung Acts, siyempre. Pag Acts po, yun na yung start ng gawain ng mga apostol, no? Itaas na po ang Panginoon, no? The disciples waited in Jerusalem as Jesus commanded. So naghintay po sila sa Jerusalem, no? As commanded po by the Lord. Then bumaba po ang Holy Spirit for the first time sa kanilang lahat. Okay, bumaba po ang Holy Spirit came upon them at Pentecost. And then, nag-preach po sila, and specifically po, nag-preach po si Peter na ang Panginoong Jesus po ang pinangakong tagapagligtas. About 3,000 people believed and were baptized. Yun po yung verse 2, Act 2, verse 41. Yan. So, dun po mag-i-start yung verse po na binasa natin, which is yung verse 42. So, yung last verse, to give us a context of it, yun po yung part na, nung nag-preach si Peter, 3,000 po ang na-convert. Kumbaga na nakakilala at naging parte po ng first family of Christians. Okay? So, immediately after that, ng pag-preach ni Peter, 3,000 ang na-baptize, naniwala. Okay? Paano pa kaya pag tayo yung nag-preach, naniniwala pa kaya isang kausap? Di ba? Masakit mo. Metong niya yung kasabi tama, tayo nakatama pa pakram. Nakatama pa anwalan. Di ba? Pero nung si Peter, ayan, 3,000 po ang naniwala and na-baptize. Okay? So yun po yung start ng verse na binasa natin kanina. Now, the question is, what these new believers do now? Anong gagawin nila? 3,000 po yung nadagdag. Numahanulo, di ba? Nanggawan dos, di ba? Now, have you ever asked po yung mga isipan po natin or sarili natin na wapen kaya karakal na ngita, numahanulan Karakal na, imagine us, let's say 100 tamo po ngayon Tapos dagdag tamo pong 2,900. Numano tamo, di ba? Karakal ng karakal. Pero it is the picture of the first community of Christians. Yun po yung tinutukoy po ng
ng Acts 2 verse 42 hanggang 47. Kung ano ang klase ng unang mga pamilya ng Kristiyano. Hallelujah. So the literary context of it is, hindi lang po sinasabi, or hindi po sinasabi ni Luke dito, si Luke po ang sumulat ng Acts, na command ito na dapat niyong gawin. But binibigyan niya tayo ng picture or dinidescribe niya po kung ano yung karakter ng mga sinaunang Christians or the first church family, no? After na bumaba po ang Holy Spirit sa kanila. So yun po ang pinaka-key moment po doon na kaya po na-convert yung 3,000 na yon sa oras na yon kahit wala ng Panginoong Jesus dahil sa banal na Espiritu na nasa kanila. Okay po? So yun po yung pinaka-point po doon. Now, notice how the passage repeatedly emphasizes community doon sa verse 42. Merong mga nabanggit na mga salita such as devoted themselves together, everything in common, every day, in their homes, sa bahay nila. They have glad hearts, they praise God, and then yung sa huli, the Lord added to their number. So, kung napapansin nyo, hindi lang po siya isang singular person. Marami. Hindi siya yung tipong one lang. Okay? Siya po ay more together, di ba? Sa mga bahay-bahay. Have you ever noticed po? Plural siya, marami. Okay? It is a community. So, noong ikaw ay na-convert, nakakilala, naligtas sa Panginoon, hindi lang po siya nagtatapos doon. Okay? Siya po ay, ang Christianity po is a creation of a new community. Okay? Hindi lang sila nabago individually, but nabago po sila collectively. Ulitin ko po, hindi lang po sila nabago individually, but they change collectively. Okay? So hindi lang po yung pamumuhay nila individual ang nagbago, but yung pakikitungo nila sa isa't isa. They became a community and they become more than a family. Yun po yung core ng ating usapan today. They have become a family. Okay, let us dig deeper po sa mga verses. So 42, sa verse 42, sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ilan po yun? They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. 4. Okay? Kung baga, hindi lang po sa tipong enthusiastic lang po sila sa umpisa. Okay? Sinasabi po sa verse 42 na nag-devote po sila ng kanilang mga sarili. There comes a time na sigurado nang nabuo po ang San Roque, enthusiastic po tayo, di ba? Ang sigasig natin, excited, kahit sa paranom tayo, pastor, sasali po kami. Diba? Sana po hanggang ngayon, yung fire, enthusiasm, kahit po bumabagyo, kayang-kaya nating makarating. Palakpakan muna natin ng Lord. Okay, this is the picture of the early Christian. No? Hindi lang po sila enthusiastic for the first time. Okay, nag-devote po sila ng sarili. One, they devote themselves on the apostles' teaching. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung salita ng Panginoon, no, hinanap-hanap nila. Hallelujah. Tanungin po natin ang sarili natin. Hinhanap-hanap ko ba ang salita ng Panginoon mula nang nakakilala ako? O hababalitang kaya mo? Let us ask ourselves na lang po, yung tipong there is something wrong po kasi kapag hindi mo hinahanap-hanap ang salita ng Diyos. Nagkiklaim tayo na tayo po ay nakakilala, tayo'y naligtas, pero hindi mo namang hinahanap-hanap ang salita niya. Okay, so this picture tells us na even the people sa panahon na yon, dahil nakatanggap sila
ng banal na espiritu, no? People could see na yung salitang sinasabi ng mga apostles na to ay nahanap-hanap ng mga tao nakakarinig. Tayo po kaya sa panahon natin, no? Tanongin po natin ng sarili natin, no? Kung hinahanap-hanap natin ang salita ng Panginoon. Because, brothers and sisters, a healthy church, ang isang malusog na church, is grounded po sa katotohanan. Ano po yung katotohanan na yon? The Word of God. Kung hindi po tayo nakabase, nakatuon, nakadevote sa salita ng Panginoon, there is something wrong. So, dapat nating i-fix po yan. And then, fellowship. Okay? Yung Greek word po na sinabi sa atin ni Pastor last time, ano po kasi yan? Fellowship? Koinonia. Okay? It is much deeper than casual friendship. Kasi pag sinasabi natin fellowship, parang synonymous po siya sa word na kaibigan, pakikipagsalamuha. Pero it is deeper than that. Okay? Pag sinabi pong fellowship, it is a deeper kind of friendship. Okay? We share our lives, mutual commitment tayo sa isa't isa. We became spiritual family members. Okay? The believers did not merely attend meeting. Hindi lang po tayo nag-attend ng ganito. But we belong to one another. They belong to one another. Yun po ang first picture ng first Christians. No? Number 3 po, ano pong sabi doon? The breaking of the bread. They devoted themselves to the breaking of the bread. Okay? So, dalawa po yung naiintindihan ng mga biblical scholars with regards to this breaking of the bread dito. Una, is yung ordinary meals. And then yung supper of the Lord, yung the Lord's Supper. Yung breaking of the bread actually, yung ceremony na yon. Or yung doctrine na yon, not ceremony. So, sa atin, we do that, di ba? Napipicture niyo po, no? Tingnan natin kung napipicture natin yung dating first family of Christians to our family ngayon, no? Di ba? Food trip tayo ng food trip, di ba? Salamat po sa pakain. Umpisa pa lang, morning pa lang, busog ka na, di ba? Eating together strengthened relationships while remembering Christ strengthened their faith. Okay? So sa pagkain po, pagsasalo-salo, nabuo or tiniboto nila yung kanilang mga sarili. And lastly, of course, sa word na prayer. Instead of depending sa sarili nilang mga kaalaman, they devote themselves to prayer. Tandaan niyo po, sa oras po na yan, wala pong Bible. Wala, di ba? Yung mga unang scriptures, pero yung mga sinabi nila na nababasa natin ngayon, no, na lagi nating pwedeng balik-balikan, wala sila noon. But, isang preaching, thousands po ang nakakonvert. Hallelujah. Now, sa verse 43 naman, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Okay, so, ano po yung awe? Ano po yung ibig sabihin ng awe? Namamangha. Namangha sila, no? Kasi nakikita nila yung authentic na milagro, no, na naganap or nagagawa ng mga sinaunang apostles. Kumbaga, evident po ang kilos ng Diyos sa panahon na yon. Sa atin po kaya, evident po ba? Hallelujah. Okay? Luke wants readers po sa verse 43 na ma-recognize po natin na yung active na presensya ng Diyos ay nasa sa kanyang mga tao. If truly the Holy Spirit is within them. So, let us not just aspire. Dapat ituon natin yung buhay natin dun sa maging active, maging totoo, maging evident po sa atin na tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Katulad ng mga taong nauna. Okay? Nakikita po. Nakikita.
ang presensya ng Diyos sa atin. Puta naman, kadatang-datang mo pa, masusura na lang rin tao. Yan po yung meaning nun. Yung pagtingin pa lang, masaya na lang kasi they are looking at a child of God. No, nasain po natin. How? Ano po yung naging reason kung bakit naging ganun sila? The Holy Spirit is within them. Hindi po natin madadaya po yun. So, let the Holy Spirit be in our lives. Para makita din ng mga tao yun. Hindi yung pagdating mo pa lang, makakuluton na lakon. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. So verse 44, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Pero hindi po yan ibig sabihin na para silang komunista, na lahat ng mga ari-arian nila binibigay sa gobyerno. No? As the story continues po sa ibang mga verses, meron pa rin silang mga bahay-bahay, di ba? Meron po silang mga sarili-sariling mga ari-arian. At kung natatandaan niyo po, sina Ananias at sina Sapira, di ba? Sabi ni Peter sa kanila, nasa kanila kung ipagbebili nila or kanila yung kanilang mga properties. Pero, this verses points sa salitang generosity. Amen? Generosity. Generous po sila na kayang-kaya nilang ipagbili according to their hearts sa gusto ng kanilang mga damdamin at puso. Na ipagbili yung mga ari-ari nila at tulungan yung mga kapatid nilang nangangailangan. Ganun kasidhi po yung pagmamahal nila from that moment. Noong dumating po ang Holy Spirit within them. No? Nung nabuo po yung unang pamilya ng Kristiyano. When believers saw genuine needs, yun po yung sinasabi ko kanina, kapag nakita nila na yung pangangailangan totoong evident sa kanilang mga kapatid, they share things sa kanila. Okay? Kasi alam nila na yung mga mayroon sila are just entrusted by God. Love replaced selfishness. Sana po at nawa sa atin pong mga magkakapatid dito po sa LOT and San Roque, nasain po natin na we become selfless. Na no matter how little it is, kaano man siya kakonte, we tend to give things with one another. Amen? Kasi someday, sooner or later, ano man ang meron tayong possessions, we will all leave it here. So might as well fill our hearts with generosity. Amen? Amen. Amen. Yan naman po tinuturo ng leader po natin, di ba? Na magbigay ng may kagalakan. Hallelujah. Pagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa verse 46 naman, every day they continued to meet together in the temple courts. Ano pa po? They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Napansin niyo po yung lugar kung saan sila nag-gather. Sabi niya, every day. Unang pong word yun, every day. Araw-araw. Tayo po, every Sunday na nga lang. Diba? Hallelujah. Tapos, minsan, online pa. Pero sila po, every day, sabihin na kayo kako, ano man magobrang kalupa mi, yan. Pero sa kanila po, every day, they continued to meet together in their temple courts, sa church. Sa churches, so sa panahon natin po yon. They broke bread in their homes. Hallelujah. Even sa mga bahay-bahay. O kapilang tamo pumunta kaya kayo kanyan. Even those first Christians mo pala, tama talaga yun. Yung tayo mismo, nagpupunta sa mga bahay ng ating mga kapatid. And ate together with glad and sincere hearts. Okay, someday we will be doing that yung every midweek siguro, no? Gawin natin po 'yan, no? Pag-pray po natin kung ano po ang nasain ng Lord na mga date kung kailan po tayo
makarating sa mga bahay-bahay ng ating mga kapatid. Gaya po ng mga sinaunang mga Kristiyano. Okay? Dahil alam po natin na even sa kanila po, yung mga maliliit na bagay na yon, mga small, intimate na gatherings, ay napakahalaga. Okay? Napakahalaga po ng fellowship. Ika nga po ni Pastor last lesson po natin. Okay? A healthy church life included both corporate worship, which is this, and close personal relationship. So, mirror na nila or sinasabi na nila dyan sa verse po na yan, na hindi lang po itong gatherings na to ang mahalaga, but the close personal relationships po na dapat meron po sa atin. Amen? Amen! Amen! Hallelujah. Okay, so ganyan po sila, no? Grabe. Mamuntala po ko rin bale-bale. Okay. And then verse 47, sabi po doon, praising God and enjoying the favor of all the people. Sila po ay nagpupuri sa Panginoon. Their joy is visible. Kitang-kita, halatang-halata po, no? Yung joy na nasa kanila. Tingnan mo yung kapatid mo sa katabi mo. Mukha bang joy yan? With joy po. Hallelujah. Meron na evident sa mukha nila, visible. Yung joy. Alam niyo po yung difference ng joy and happiness, di ba? Happiness comes and go. Pero yung joy mo, dahil meron kang Jesus, di ba? Ikaw ay galak. Di ba? Their transformed lives attracted attention. Yung kanilang mga na-convert na buhay, dahil sobrang halata, sobrang nakikita ng tao, nakaka-attract ng ibang pang mga tao. So imagine, paano kaya nangyari na 3,000? Kasi nga, nakita nila, nasaksihan nila eye to eye. Tayo kaya, ano kaya na ang nakikita at nasasaksihan sa atin ng mga katrabaho natin, mga kaklase natin, mga kapitbahay natin, or mga kapatid natin sa bahay, kasama sa bahay, di ba? Hallelujah. Ay, sabihan na kanya ng mga kopel yan, ng Russell, tsubog-tsubog yung bale yan. Yung po mga puntong ganun, di ba? Evidence sa mukha mo na ikaw ay may Jesus. Hallelujah. Puta naman aliya po, Jesus ingkeng lupa mo, asus siya. Asus? Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Amen po ba doon? Okay, tingnan niyo po yung order nung pagkakasabi. No? They did not grow because they had clever programs. Wala naman silang mga clever programs such as itong mga gawain na to na may programa ba talaga? Diba? Wala namang ganun sa unang mga buhay ng unang mga Kristiyano. But ano pong pagkakaiba at ninanais nating mangyari din? They grew, dumami sila ng pagkadami-dami because God is working through a faithful, loving, at spirit-filled na church. Ulitin ko po tapat, mapagmahal, at spirit-filled na church. Community sa panahon na yon. So ang mga tao noon, faithful, loving, and spirit-filled po. Kaya sila dumadami. At yun po ang ninanais po natin na maging tayo. Tayo po muna, magbago po muna ang church na ito, maging mapagmahal, maging tapat, at maging spirit-filled in order for us to be multiplied. Hindi po yung mangyayari kung hindi po natin nasain na maging tapat ang bawat isa, maging mapagmahal ang bawat isa, at maging spirit-filled po ang bawat isa. And syempre, sabi dun sa last, the Lord added to their number daily those who are being saved. Ang Panginoon pa rin po ang may last say. Okay? Growth ultimately comes from God. So, hindi tayo dadami kung hindi sentro ang Panginoon. So, it is a
encouragement po sa ating lahat na nasa LOTN Church to become Spirit-filled in order for us to become multiplied. Amen? Amen. Amen. Matutod na ata rin kapatid ko Hallelujah. So, this is Luke's main purpose po dito sa pagkakasulat niya. Luke is painting a portrait when a family or when a church is being transformed by the Holy Spirit. Yun nga po, yung naging devoted sila sa God's Word, naging committed sila sa isa't isa, they worship, they become generous, they are prayerful, they are joyful, naging faithful po sila, and then, dumami po sila. And of course, the gospel did not only reconcile people to God, hindi lang individually po, tayo ay na-reconcile sa kanila, sa Panginoon, but we are reconciled with each other. So, hindi lang po itong church po na ito ang dapat reconciled, Reconciled din po tayo sa ibang mga church. Mga kapatid natin sa ibang mga church. Amen? Amen. Reconciliation. Okay? Yun po ang sinasabi dito, no? Yan, we are reconciled with one another. Saan man po tayo makarating, we are reconciled po sa mga nakakaharap po nating mga kapatid natin. Amen? Okay. Kasi parte pa rin po tayo ng iisang pamilya. Nag-uumpisa pa lang po ako. Hindi, mabilis lang to, promise. So this is our lessons to ponder. Number 1, God created us for community. Hindi mo naman ma-obey, masusunod ang utos na to. Mga utos na yon or mga sinabi kanina na magmahalan kayo, magpatawaran kayo kung ikaw lang mag-isa. Di ba? Hindi pwedeng sabihin mo sa sarili, I don't need anyone. Hindi po pwede yun. You need God's people. Amen? Even the Lord Jesus is surrounded by 12 disciples at marami pa. Kumbaga, nasa isang community. Okay? Tayo po, hindi lang po tayo nagtatapos dito sa church. Hindi rin naman pwedeng laging online na lang. Okay? Hindi naman pwedeng mayakap yung tao sa online, di ba? Hindi mo rin naman po, kumbaga, paano mo mapepray over yung taong nasa online? Pwede yun, pero iba pa rin, di ba? Kung nasa face-to-face po tayo. Hindi mo naman mapagsisilbihan yung taong nasa screen, di ba? So, what I'm pointing po dito is, we are in a community, dapat, we tend to give time to one another. Okay? Not just online also, but kasama katulad din po ng pakikisalamuha natin sa live or face-to-face. Amen? At hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Parang sa isang basketball na gusto mong basketball pero ayaw mo ng teammates. Di ba? Ang weird. Okay? Hindi po pwede yung sumali ka sa church or nakisama ka dito sa church tapos ikaw na lang mag-isa sa sulok dyan. Hindi pwede po yun. We are a community. There is something wrong kapag ang kapatid natin, siya na lang mag-isa doon, hindi natin siya pansin. Wag na wag po natin gagawin yun. Okay po? Sino mang pumasok po sa lugar po na ito, we welcome them. Amen? Kikilalanin natin sila, kakausapin natin sila because they are part of the community and of course, parte po sila ng pamilya ng Diyos. Number 2, the early church was a family, not just a weekly meeting. Hindi lang po yan weekly na mumutaya mo para tuya mong kitang church para mag-attendance. It is a daily relationship. Natatandaan niyo po yung sinabi kanina, every day. Okay? Hindi po yan tungkol sa madalas akong pupunta sa church. No? Hindi lang po yung mga thoughts na yon. How often do I attend church? Hindi po yun tungkol doon. But it is how connected I am to God's family. Hello? Okay? Tanong po natin yun sa sarili po natin. How connected I am or am I to God's family? Mahirap naman na nag-attend ka sa church every Sunday pero hindi mo kilala yung marami. Di ba?
Hindi mo nakilalang mga tao doon. You never pray with anybody. Hindi mo pinag-pray over man lang or pinag-pray yung mga sitwasyon ng mga kapatid natin kahit minsan. Wala kang pakialam. Di ba po? Hindi po yon pamilya kapag ganon. Even sa pamilya natin sa loob ng bahay, di ba po? Amen. Number 3, God uses other believers to help us grow. Napaka-importante po nito na we tend to make ourselves grow with one another. Walang Kristiyano na nakikita niya lahat ng kanyang kahinaan. Amen? Lahat ng kahinaan ko, madalas, iba ang nakakakita. Hindi ko naman masuri sa sarili ko kung natin mga kahinaan ko, mga pagkakamali ko. Pero makikita yon ng iba. So, kanino tamo po pantunan or pa-assess nung naning kakulangan tamo kayong sarili tamo kung alikaratang safest person na dapat. Nino po reto? Itamo pong may kakapatid. Amen? We correct each other. We encourage each other. We comfort po ang isa't isa. We challenge also ang isa't isa. Meron ba kayong jam? Meron ba kayong ses? Mga ganun. Sino po ang best friend mo? Sino ang Nathan mo? Sino ang David mo sa church? Sino ang Paul mo? Sino ang Barnabas mo? Sino ang Timoteo mo? Amen po. Even Moses had Aaron and Hur na taghawak ng kanyang mga kamay. Okay? No one grows alone. Hindi po tayo lalago mag-isa. But lalago po tayo because we have each other. Amen. Amen. So alam po na natin yung mga bagay na ganun na magpapalakasan po dapat po tayo. Okay? Someone has to pray with someone. Okay? At ikaw yun, kapatid. Ikaw yung taga-urge sa kanya, taga-encourage sa kanya. Agyo mo yan, sis. Agyo mo yan, bro. Kanino pa mong gagaling po yun kung hindi sa isa't isa? Amen? Amen po. Hallelujah. So sa number 4 po. Church is a place to give, not just receive. Hallelujah. What can I do for the church? Hindi po yung, what can the church do for me? Wag po nating itatanong yung, or sasabihin yung, o kaya narinig nyo na siguro yung, nangapapala na ka rin, mumunta ka rin, karayo. It is about what I can do for the church. What I can do to serve. Hindi po yung, nano nga pakinabangnan ko rin. No, it's not about that. It is always about what can I give. Yung iba po sa atin, kung kaya nilang magturo. Kung kaya nilang kumanta. Yung kaya nilang maglinis. Di ba? Yung mga taong nagwe-welcome sa mga paparating, yun po ang gawin nyo. Kung prayer ang nasa puso nyo, kaya nyo gawin, prayer. Encouragement po yan, encourage. If it is giving, give. Wag naman puro kaya mong mag-receive, receive. Every gift matters. Yung tagapalis po, that is one job na mawawala doon sa listahan ng maraming gagawin po sa church. Di ba? Lalo na po, parating na po yung church building po natin. Di ba? It is in preparation for that. Di ba? Kapag malaki na po yung building natin, mas marami pong kamay ang kailangan. Di ba? That is one thing to expect the Lord sa mga susunod na buwan or mga malapit na. Di ba po? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. We are claiming for that. O, parang lang po yan, yung human body, hindi pwedeng tayong lahat bibig. Hindi puro lahat tayo kamay. Okay? Somebody has to do something. Somebody has to give something. Number 5, fellowship protects us from spiritual drift. Amen? Yung fellowship na ginagawa po natin, not just this kind of fellowship,
yung after this, yung pong mga araw na tayo po ay nagpe-pray over sa isa't isa, nagpe-pray, nag-IP, yung pong mga yon are napakahalaga because it protects us. Ano po yung protect? Sinishield tayo or pinoprotektahan po tayo. Alam niyo na po yung ibig sabihin nun. Pinoprotektahan po tayo sa mga spiritual drift. What is drift? Yung mapapalayo ka o kaya naman napapasama ka. Okay, napoprotektahan po tayo sa mga bagay na ganon. Okay? Ano po yung mga examples po nun, mga ganon? Temptations. Dahil sa fellowship na meron tayo, tumitibay yung pananampalataya natin, nakakaiwas tayo sa mga bagay na nakakatukso. Kasi nga, hindi tayo na-isolate. Tandaan nyo po, isolation is so dangerous sa kahit ano pong klaseng area. Okay? Pag isolated po tayo, there's spiritual danger. So, tayo po bilang magkakapatid, we fight for each other. Amen? Katulad nung prayer po ni Tita kagabi, or she's asking for prayer, di ba? Ano yun? Meron siyang spiritual battle on that moment. So dapat tayong magkakapatid, we have to fight with her. Amen? Yung po mga ganong klaseng maliliit na bagay, ano po yun? Malaki pala yun because it is spiritual. Tandaan po natin yung mga bagay na maliliit na gano'n on our eyes, malalaking bagay po yun spiritually. Tandaan po, ang isang tupa na napalayo, delikado po yan sa mga lobo. Okay, kapag yan nilapa ng lobo, wala tayong magagawa. Kasi kung siya lang mag-isang humarap dun sa battle, siya lang mag-isa, mapapasama. So tayo po, wag po nating ipagkakait yung time na ipaglaban po yung ating mga kapatid. Amen? And also yung sinasabi kong isolation, yung isolation po, nag-uumpisa po yan sa excuse. Nasabi niyo na po ba yung salitang, ay, busy ko kasi eh. Ay, mapagal ko kasi, ako may ka-attend Sunday service. Next week na mo. Tapos yung week, naging months. Tapos ayaw mo na. Amen? So if naging gradual, naging lagi-lagi po ang pakikisalamuhan natin sa isa't isa, napapalayo po tayo sa mga dangers, spiritual dangers. Palakpakan po muna natin ng Panginoon para magising po kayo. Kapag nag-leave po tayo sa fellowship, it is a dangerous thing. Amen? Number 6, the church reflects heaven. Okay? Revelation shows people from, sabi po sa Revelation, di ba? People from every nation, every language, every people and tongue. Every tribe, they are all worshiping Jesus together. So ito pong nakikita po nyo ngayon, itong isa't isa. Tignan nyo nga po yung isa't isa. That is a reflection of heaven. Hallelujah. Sabi nga ni Ses, yung famous niyang salita na ginagaya namin, kinukuha namin, kinuquote namin, hanggang langit. Yan po yung glimpse. Ano po yung glimpse? Pasilip sa kung ano ang setting sa langit. Yung pong kanina na worship, na tamo po kaintin dyan, bakit itang kanta sobrang ilalam kay bawat metong. Patikim lang yon sa kung ano po ang nasa langit. Walang denomination, walang competition, walang jealousy. Only one family. So kung namimiss mo yung ganon, every Sunday, ay, naku, ikaw ang kawalan, kapatid, kapag namimiss mo yung ganon. This week, ask yourselves, am I merely attending church or am I truly connected? Nag-attend lang po ba ako? O konektado ako sa mga kapatid ko? Kilala ko la ba? Balik kayo ba lagyuta? Gets nyo ko po? Amen? Ask yourselves about that. Who am I encouraging? Sino-sino po ang mga ine-encourage ko? Lalong-lalo na si pastor. Mabigat po ang responsibility of a leader.
No? Am I encouraging my leader na sa bigat ng responsibilities nila, am I encouraging them? Or yung mga leaders po natin, mga kasamahan nating mga kapatid na dumadanas ng mahirap na sitwasyon. Parte ba ako ng mga encourager? O metong ko rin makasurakin dito? Hallelujah. Who knows what am I going through? Ito naman po yung reverse nito, yung kanina. Kung ikaw po ay encourager, meron namang pagkakataon na ikaw naman yung nangangailangan ng encouragement. May nakakaalam ba na yung mga pinagdadaanan mo mabibigat? Baka naman ina-isolate mo yung sarili mo. Mayroon ka nang na experience na masasakit, mabibigat, pero hindi mo yan sinasabi sa amin, kapatid. Yan po yung mga bagay na nami-miss natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Dapat yung mga ganyang mga sitwasyon, sinishare natin. Sis, kung daranasan na mabayat ngayon eh. Pag-pray mo ko. Yung mga ganon. We need each other on that. Amen? Okay? Where am I serving? Ano po yung tinutukoy dito na where am I serving? Kita ko bang instrumentos? Kita ko bang pinggan? Kita ko bang pales? Kita ko bang mic? O kita akong bangko? Where am I serving? Tandaan niyo po, ang church po ay built by servants. Lahat po tayo servants. Everybody say servants. I am a servant. Servant, tamuan po. Alita mo po, spectator. Ibig sabihin na ng spectator, mirun. Kapatid, yan, mag-participate ko. Kaya ako, diyang tagapalis ka mo, kaya dusog niya yung bangko. Mga ganong bagay. Okay? We are all servant. It is for the Lord naman po yan. Being part of the community. Who needs me this week? May binisita po ba tayo? May pinag-pray tayo? Okay? God wants us to do that, no? Na may encourage tayo. Ano pa? Do I start with my own family? Ito po yung gusto kong in-insert ko kagabi pa lang. Kahit na sinasabi natin na we are one family at kailangan pakita natin na nagmamahalan tayo, it will always start sa sarili nating pamamahay. Hindi siya magiging visible sa church na ito kung sa bahay pa lang hindi na siya practiced. Pag sinabing practice, hindi yung praktisado po, no? Hindi siya nagaganap. Yun po yung ibig sabihin ng practice sa English. Kung hindi siya nangyayari sa bahay. Kunwari, anong ganakaking church? You are participating, you are communicating respectfully sa isa't isa dito sa church. Pero pag uwi mo, hindi kayo nag-uusap mag-asawa. Hindi kayo nag-uusap ng kapitbahay mo. Tapos yung bibig mo, mga ganun pong bagay. Do I start with my own family? Nagkakasundo ba yung loob ng pamilya? Do your family members encourage each other? Do they pray for one another? Do they eat with one another? Ay, tandaan ako na naman tang bawal mga neso. Bawal kaya pong mga naliwaliwang oras kanito. Dapat sabi-sabi. Ngayon ko mamaisip Pero yung tutunan nito magkasingulo. Pero napaka-importante po na sabay-sabay kumain. Amen? Practice po natin yan sa pamilya. And even sa church po kasi, tinuro yun ng Panginoon, no? Nakita, evidently. Amen? Lahat po ng ninanais nating mabuti para sa church na ito, uumpisahan po natin yun dapat sa pamilya. It is the sole unit of society. So kung hindi po yan maayos sa pamilya, hindi po yan magiging maayos sa church. Amen? For my conclusion po, a bundle of sticks is difficult to break. One stick alone snaps easily. Kapag bundle po siya, mahirap po siyang wasakin.
Pero kapag nag-isa lang siya, madali siyang baliin. This is why God gathers His children together. Yun po ang sense kung bakit niya tayo pinagsama-sama dito kahit malayo. It's not about the distance naman, syempre. But it is the sole reason. Tayo ay magiging matibay because tayo ay isa't isa. Amen? We will laugh together. Amen po? Tayo itatawa, magkakasama. Tayo po yung magpupuring magkakasama. We will carry burdens together. Yung pong bigat na pinagdadaanan ng bawat isa, bubuhatin natin ng sama-sama. At tayo pong lahat ay sabay-sabay na lalago magkakasama. The church is not a building that we visit. It is a family where we belong. Kapatid, sabihin mo naman sa katabi mo, I love you, kapatid. When one rejoices, kapag masaya, nagpupunyagi po ang isa't isa or ang bawat isa, magiging mas masaya tayo para sa kanila. Amen? Nanuya mo yung ha-achieve ng kapatid, magiging mas masaya tamo. When one weeps, kapag kikyakya, we will weep for them. Amen? Kapag nadadapa po ang isa, tutulong tayong makatayo sila. Amen po. Nanuyamang pong klaseng problema ito. Hallelujah. And through this family, dahil sa pamilya pong ito, at we declare na ang pamilya pong ito ay isang ebidensya na narito po ang Panginoon. Amen? The world sees the love of Christ. Yung pagmamahalan natin sa isa't isa ay magiging reflection na ito po ay ebidensya na nandito po ang Panginoon Jesus. Let us stand po. Let us worship the Lord. Hallelujah.
Panginoon, hindi po pagkakataon lamang, Lord. Hindi lamang po ito, aksidente lamang, Panginoon, na ang kapatid kong ito na nasa tabi kong ito ay kasama ko sa church na ito, O Diyos. Lord, itinangda mo po na siya po ang makasama ko sa lugar po na ito, na magpuri sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. And I thank you, O God, sa mga kapatid po namin na narito. We appreciate them, Lord. We thank you for their lives, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga panahon, mga pagkakataon, Panginoon, na nangangailangan ako, kami, Panginoon, ng encouragement. At Lord, nandyan po sila sa amin. And we continually pray, O God, na lumalim pa po ang samahan, not just that, Lord, but yung pagmamahal sa isa't isa, Panginoon, na meron kami sa bawat isa. Lumalim ito, Panginoon, na maging higit sa isang pamilya, Panginoon, na kahit anumang klaseng paghihirap, anumang klaseng pasakit ang aming pagdaanan, alam namin, Panginoon, na may hahawak sa mga balikat namin, Panginoon, na yayakap sa amin, O God. Na kahit na kami magkamali, Panginoon, may taong sasabihan kami ng mabuti. Despite the world, Lord, na attacking us, may kapatid kami na sandigan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po dahil binuo mo po ang pamilyang ito. This LOTN San Roque na ito, Diyos. And we continually pray, Panginoon, na samahan mo po, punuin mo po kami, ang lugar na ito, Panginoon, ang samahan na ito, with your Spirit, O God. Na makita po ng bawat taong nasa labas, na kami po'y nagmamahalan, Panginoon, nagpoprotektahan, Panginoon, sa kahit anumang aspeto. Hallelujah. Makita ng buong mundo, Panginoon, no matter who we face, Lord, na ang LOTN San Roque ay sa'yo dahil nagmamahalan kami. Maraming salamat, O Diyos, sa salita mong ito at patuloy namin itinataas ng puri, lahat ng papurit, parangal, pasasalamat, pagdakila at pagmamahal sa iyong pangalan lamang. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Na-bless po ako doon sa flash ni Brother Asi kanina. Sabi doon, the church is not a building we visit. It is a family where we belong. Amen? Sa isang pamilya po, amen, kilala natin ang bawat isa. Naman niya po yung kasipin yun nung kilala eh. Minsan kasi ilang weeks na palang nag-a-attend si sister, si brother, hindi natin alam yung name niya. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Umikot tayo. Maganda lang tayo, hi kapatid. Amen? Kapag may problema ka, welcome ka na i-message mo ko. Ne? Kasi sa isang pamilya, mahal natin yung pamilya natin. Amen? So kayo po kung malungkot